1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, ko naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So, yon. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Syempre, ako naman ang tatanungin ninyo. Kita naman ninyo, fresh overload pa rin ang beauty ng Mama Sam ninyo. Diba? So, yon. So, syempre, marami tayong chika ngayon na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. So guys, para sa una natin chika, top 20 sa national costume, inilabas na. Mga Sam, anong masasabi mo dito? Well, ang masasabi ko dito ay bongga. Para sa boat, ang mga nagwagi ay syempre Myanmar, Indonesia, Guatemala, Philippines, Thailand, Vietnam, Malaysia, Mexico, and Haiti. To be honest, sa both ay napakabongga kasi nag-number 4 tayo dito at nakita naman natin na talaga naman magaganda din talaga ang choices ng mga tao, no? So si Malaysia, wala naman akong masabi. Si Indonesia ang nag-number 1, si Guatemala, ayan, ay pumalo ng bonggang-bongga. Hindi pala, si Myanmar pala ang nag-number 1. And then, ayan, si Guatemala, nakita din naman natin nag-perform. And then Philippines, ay nako, sabi ko bongga kasi syempre, talaga namang iba din talaga ay pinakita ni Philippines noong NATCOS, and then nandiyan din si Thailand. So top 5 ay Myanmar, Indonesia, Guatemala, Philippines, Thailand. And Vietnam, nasa number 6, Malaysia, ayan, syempre bongga din yung NATCOS niya. Mexico, Haiti, and Peru. So, yon. So, ito yung mga choices sa botohan. Ito naman ang choices for the judges. Syempre, nandiyan si Czech Republic, Ecuador, Honduras, Korea, New Zealand, and Nigeria, Panama, Puerto Rico, and Spain, and United Kingdom. Sila yung choices ng judges. Ngayon, magkakaroon ngayon ng botohan sa Instagram naman. Diyos ko, yan naman sa Instagram naman. Nakakaloka ang Instagram. Medyo mahina tayo dyan sa Instagram. So, yun, tignan natin kung papalo tayo dyan. But, I'm happy na napili nga sa choices, both etong si Miss Philippines dito sa ano. So, ang tanong nga sa akin, Mama Sam, halimbawa, wala si Philippines sa ano, wala si Philippines sa top 20 ng sa top 10 ng vote, tingin mo pipiliin kaya daw siya ng judges? Ako, yes. Tingin ko, yes. Pipiliin siya. Pero, nakakaloka, wala dito si India. Hindi siya pinili doon sa judges at wala din siya dito sa vote. Diba? Nakakalungkot. Kaya, ay nako. So, tingnan natin. Medyo kinakabahan ako sa kanya dito. So, ibig sabihin, hindi siya choices at wala din dito. Si Spain napili ng judges, saka si United Kingdom, pero si India, wala. So, yon. Kaya, ayaw kaya ni Mr. Nawat kay India. Diba? Kasi diba, pinili pa si Korea, pinili pa si Honduras, at saka si New Zealand, pero wala si India. Bakit? Diba? So, yun. So, punta naman tayo sa sumunod natin, chika. Syempre, kagabi nga, Diyos ko, naganap na ang preliminary competition ng Miss Grand International at nakabugan talaga ang mga kandidata. And then, ayun nga. So, ano daw ang masasabi ko sa eksenang ipinakita ni Indonesia, Myanmar, at saka si Thailand na puro tuwad ang ginawa sa dulo. Well, ang masasabi ko, truly Asia. Charot. So, yun. Nakakaloka. So, yun. So, oo nga, no, iisa. Para silang sasayaw. So, I'm a single lady. I'm a single lady. So, yun. So, in fairness, syempre, lumalaban talaga ang pambato ng Indonesia
At nakita naman natin maganda din yung performance niya. Ganon din si Myanmar. Diyos ko, yung lumabas na si Myanmar, para yung mga tao doon, mga Burmese, sigawan talaga sila. Nakakaloka. And then, eto din, si Thailand, ganun din. Eksena kung eksena din. Syempre, home court to ng Thailand, di ba? Kumbaga, parang Thai country siya. So, mag-expect ka talagang magsisigawan ng lahat. Ang tanong ko, pumasok kayo si Thailand sa semifinals. Ganon. And then, pagdating naman kay Myanmar, ayun, Myanmar and Thailand talaga, ang daming tao. Sobra. Wala naman tayong magagawa kasi nga, di ba? So, hakot talaga sila ng tao. And then, performance nila, good naman para sa akin. Pero, syempre, hindi naman ganun talaga masasabi mo on the top, di ba? So, yun, good luck talaga sa kanila. And then, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, anong masasabi mo na ang country power of the year ay sina Myanmar, Peru, India, Thailand? Syempre, botohan to doon sa Instagram. Ayun nga, medyo nalungkot ako kasi syempre wala si Philippines doon sa sa country of the year, sa top 4. So, ine-expect ko kaya natin ipalo etong si Philippines dito sa country of the year. Ay nako, medyo nalungkot ako sa part na yan. Pero sabi ko nga, nandiyan si India. Kasi minsan guys, yung pinipili nilang mananalong country of the year ay nandito sa nananalong Miss Grand, nandito sa country of the year. And then, I think, malaki yung chance ngayon ni India at saka ni Peru. At, tingnan natin. So, di ba? So, yon. So, isa yun sa mga dahilan kung bakit gusto ko sana maipasok ang Philippines dyan sa country of the year. Kasi parang binigyan tayo ng chance talaga na ilagay sa pwesto sa country of the year, pero hindi natin siya naipalo ng bonggang-bongga sa power country of the year. Ay nako, so kung nagkaisa lang talaga tayo, kaya naman natin kabugin talaga si India, di ba? So yun, so malungkot ako dyan. Pero congratulations syempre sa top 4. So yun, nakita naman natin na talagang pumapalo naman sila sa botohan, di ba? Tignan natin kung sino ang mananalo sa kanila, at yung mananalo nga ba dyan ay isa sa mga talagang mananalo ng Miss Grand International. So, abangan natin yan. And then, para naman sa sumunod natin, chika, bigayan ng special award dito sa Miss Grand International. Best performance si Miss France. And then, Grand Pageant choices naman si India, and then Grand Fan Vote naman etong si Myanmar. So mamasam sa mga napiling ng mga vloggers daw at mga ilang fans dito sa Thailand, ang mga choices na to, tingin mo swak ba? Tingin ko hindi. So syempre nalungkot ako kasi napunta ang best performance kay Miss France, na para feeling ko dapat kay Philippines. Medyo naloka lang ako, nagtanggal lang siya ng wig winner na, di ba? Sa best performance. So, medyo doon sa part na yon, parang feeling ko dapat si Philippines yon. But tignan natin, kasi syempre hindi naman to yung talaga ni Mr. Nawat, di ba? But nalungkot lang ako doon sa performance kasi talagang kung performance ang pag-uusapan, in fairness kay CJ, talagang performance level. And then sa Fans Choice Award, wala naman tayong magagawa kasi choices yun ng mga fans, di ba? And I think India, yes, isa siya sa mga talagang beautiful face dito sa Miss Grand. Pero kung tatanungin mo ako, performance niya ang weak. And then, pagdating naman kay Myanmar, ayon. So si Myanmar talaga yung masasabi ko din na marami naman talagang sumusuporta kay Myanmar at hindi naman luto yung kay Myanmar. So ako, para sa akin, choices nila yon, na wala naman tayong magagawa. Pero performance, alam naman natin na nag-perform ang kandidata natin ng bonggang-bongga, diba? So yan! And then, para naman sa sumunod na chika, performance ni CJ Opiasa, Mama Sam, Pantaw 5 ba? Oh my gosh. So, yon. So, ako, para sa akin, marami na nagsasabi na delikado daw ang para sa corona itong si CJ. Pero alam niyo, sa totoo lang guys, habang tinitignan ko si CJ, ewan ko kung bias lang din talaga ako. I think it's about na parang, wow,
talagang ang lakas talaga maka-top 5 ng performance niya. Sabi ko nga, I think corona to. So, yan. So, ewan ko. I'm very contented and happy sa ipinakita na performance ni CJ Opiasa doon sa swimsuit and evening gown. Nakita naman natin na talagang pumalo naman talaga yung kanyang performance pagdating sa swimsuit at kumabog ng bonggang-bongga. Pagdating naman sa evening gown, to be honest, dyan ako natakot kasi baka mababa siya, pero hindi. Talagang lumevel pa rin talaga si CJ. So doon sa gown, wala akong masabi. Sobrang galing talaga ng pagka-create ng gown ni CJ Opiasa. In fairness naman doon sa designer. And then congratulations syempre kung sino man ang nag-design. Si Ryan, di ba? Si Ryan Uson. So, talagang bongga talaga yung design talaga ng gown ni CJ Opiasa, yung detalye, talagang winner. At si Ryan Uson sa Miss Asia Pacific, di ba, third runner-up yung design niya, and then pagdating naman dito sa Miss Aura, winner pa din, di ba? So, yun. Pero balita ko magpapalit daw ng gown at ng designer itong si CJ sa Coronation Night. So, yun, abangan ninyo kung sino ang designer niya. Mas bongga niya ang nakreate nila. Anyway, ako para sa akin, talagang nakita naman natin na kung performance ang pag-uusapan, angat talaga ang performance ni Philippines. Ang linis ng galawan, ang linis ng eksena, yung projection niya, winner na winner, wala akong masabi. And then kung pag-uusapan naman natin, yung tinatawag na nag-level up ba si CJ noong swimsuit? Yes, talagang nag-level up. Very powerful. Huwag tayong tumigil sa support na ibigay natin kay CJ. Sabi nga ni Madam Teresa, si CJ daw ay napakaswerte natin dahil sobrang lakas daw talaga ng Philippines ngayon. Very strong contender daw talaga. So tingnan natin kung hanggang saan ang mararating ni CJ. Pwede bang mag-top 5? Pwede bang mag-title? Possible naman yun. Diba? So yun. But nandoon lang ako na siguro i-enjoy lang natin, and then ayun, patuloy tayong sumuporta sa ating pambato na si CJ Opiasa dito sa laban niya. Diba? So yun, oh my God, nakaka-excite. And then para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, tingin mo, tinik nga ba kay Philippines si India? Ay nako, to be honest, yes. Siya yung nakikita kong tinik. Hindi ko alam yung laro ni India. Parang minsan kung iisipin mo, bakit wala siya dun sa best in costume. So kung iisipin mo, ay mukhang ayaw sa kanya ni Mr. Nawat. Pero minsan mapapaisip ka na, ay baka gusto din, di ba? So yun, so ganun yung mga tatakbo sa utak mo eh. Kung makikita mo siya doon sa evening gown, in fairness, winner. Pero kung tatanungin mo yung performance level, I think it's CJ Opiasa. Mas angat talaga kaysa kay India. Pero kung yung beauty, tapos yung sasabihin mo, nag-shine like a diamond star, I think yes, nag-shine like a diamond star si India. Ayoko naman maging bias kay kay CJ lang. Pero performance level, I think angat na angat ang Pilipinas. And then, yes, na masasabi kong tinik si India kay Philippines para sa corona ng Miss Grand. Pero naniniwala pa rin ako na kakayanin ni CJ na talagang ilaban ng todo-todo ang Pilipinas pagdating dito sa labanan sa Miss Grand. Diba? So yun, naniniwala ako at nananalig talaga ako na sa kakayahan ni CJ, talagang grabe. So, may ibubuga pa ba si CJ Opiasa? Sabi niya sa akin, yes, meron pa. So, yan. So, yun yung exciting doon, di ba? So, ako naniniwala naman ako na talagang nilalaban talaga ni CJ ng todo-todo ang laban niya dito sa Miss Grand. At naniniwala ako sa mga talagang pa-eksena at paandar ni CJ. And then, tingnan natin at kung ano pa yung ilalaban niya sa mga susunod na araw. Diba? So, yun. So, guys, are you excited na para sa Coronation Night? Kasi ako, yes, sobrang excited na ako. Pero, guys, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So, yun guys. Guys, syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal.
na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow. Thank you guys!